Nagsisimula ang pelikula sa mga sasakyan ng pulis. Sa isa sa mga kotse, may isang kriminal at isang babaeng pulis na nagngangalang Hayla sa tabi niya. Napansin niyang tila nalilito at kinakabahan ang kriminal. Kaya pinahinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tinanggal ang saplot sa mukha ng kriminal. Sinisikap niyang aliwin siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya, at tiniyak niya sa kanya na walang masamang mangyayari sa kanya. Kapag naramdaman niyang hindi na nababalisa ang bata, iniulat niya na maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa korte. Pagdating nila sa korte, may mga mamamahayag at mamamayan na naghihintay sa kanila. Sinubukan ng isang mamamayan na lapitan ang sasakyan ng pulis, ngunit mabilis siyang pinigilan ng pulis at hiniling na umalis. Sinubukan ni Hayla na protektahan ang takas mula sa pag-abot sa korte, ngunit may bumaril sa ulo ng takas, at namatay siya sa lugar. Sa detention cell, ibang tao ang nagising dahil sa ingay. Siya ay isang preso, at makikitang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa kulungan, gumising ng maaga, at pumunta sa bukid. Habang naglalaro ng chess, nakita niya ang isang grupo ng mga preso na nanggugulo sa isa pang preso. Sa una, hindi niya ito pinapansin, ngunit pagkatapos ay lumapit siya sa kanila at niyaya ang nabuli na preso na maglaro ng chess. Pareho silang pumunta sa chess table, at pinayuhan ng lalaking nagngangalang Zaid ang batang bilanggo na sundin ang mga alituntunin ng bilangguan upang siya ay manatiling ligtas. Nang tanungin ng binata kung may naghihintay sa kanya sa labas, hindi sumagot si Zaid bagkus ay hinikayat siyang ipagpatuloy ang paglalaro ng chess. Kinagabihan, umupo si Zaid para gumawa ng ibon mula sa papel. Sa kanyang mesa, mayroong isang larawan ng isang batang lalaki na nagngangalang Noah. Sinabihan siya ng warden na bumibisita ang kanyang ama, ngunit ito pala ay si Hayla. Tinanong niya kung kilala niya si Mutter, na pinuno ng mga gangster na nagre-recruit ng mga batang lalaki. Sinabi niya na hindi niya siya kilala at nagtataka kung bakit siya nagtatanong. Sumagot siya na gusto niyang ihinto ang mga aksyon ni Mutter at mag-alok sa kanya. Iminumungkahi niya na makalusot siya sa gang ni Mutter, at kung magtagumpay siya, palalayain siya ng pulisya. Gayunpaman, hindi niya sinagot ang kanyang alok at binanggit ang pamamaril sa harap ng korte at kung paano siya nawala sa binata. Tinanong niya kung gusto niya ng normal na buhay tulad ng dati at hanggang kailan niya mamimiss ang pamumuhay kasama ang kanyang anak na si Noah. Nang hindi nasagot ang tanong, tumayo siya at bumalik sa kanyang selda. Sumulat siya ng liham kay Noah, binabati siya ng maligayang kaarawan, ngunit nagpasya siyang huwag ipadala ito. Sa halip, mas pinili niyang matulog. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, ginising siya ng warden at inanyayahan siyang lumipat sa ibang selda ng bilangguan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa selda ng gangster at nagtataka kung bakit siya naroon. Ang warden ay hindi nagbibigay ng sagot. Sa selda, nakita niya ang papel na hugis ibon na ginawa niya at napagtanto na inilipat siya sa selda ng gangster para sa isang espesyal na misyon. Kinaumagahan, nagulat siya nang pumasok sa kanyang silid ang isang grupo ng mga preso. Ibinaba nila ang larawan ng kanyang anak na nasa dingding, na pinagtatawanan kung babae o lalaki si Noah. Nagalit si Zaid nang kutsain nila ang larawan at nauwi sa paghagupit sa isa sa mga bilanggo, at tuluyang umalis ang gang. Sa gabi, sinubukan niyang tawagan si Noah para batiin siya ng maligayang kaarawan, ngunit tumanggi si Noah na sagutin ang tawag. Kinaumagahan, binisita ni Hayla si Zaid sa kanyang selda ng bilangguan. Sinabi niya sa kanya na kung papayag siya sa misyon, gusto niyang bumalik ang kanyang buhay sa dati. Mukhang natuwa siya sa kanyang tugon at ipinakita sa kanya ang isang liham ng parol na inihanda niya. Maaari siyang maging malaya kapag natapos na niya ang misyon na ito. Ipinaliwanag niya kung paano siya makakalusot sa gang na pinamumunuan ni Mutter sa pamamagitan ng isang deal, ngunit kailangan muna niyang kunin ang kanilang tiwala. Isang araw, kumilos si Zaid. Nakaharap at nakalaban niya ang isang gangster sa bakuran ng bilangguan. Kinabukasan, hinihiling sa kanya na makipagkita sa isang tao. Pinag-usapan ni Zaid at Adel ang nangyari noong nakaraang araw nang mag-away si Zaid. Napagtanto niya na si Adel ay may hawak na impluwensya sa bilangguan, ngunit binanggit niya ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa ilan sa mga gwardya, at nagpasya silang magtulungan. Nakatanggap si Zaid ng utos na harapin ang isang binata mula sa lugar, ang anak ng isang patutot, na nakakulong sa selda 157.
Naglalakad si Zaid kasama si Adel at ang kanyang grupo upang salubungin ang binata sa Zelda 157. Nagulat siya, ito rin ang binata na nakalaro niya ng chess. Pagkatapos, siya ay inilabas mula sa bilangguan. Pumunta siya sa isang matataas na gusali at nagtanong kay Didi, isang kabataang lalaki, kung paano makarating sa ika-23 palapag. Ang gusaling ito ay kung saan nakatira si Zaid. Pagkatapos makalanghap ng sariwang hangin sa kanyang balkonahe, pumunta siya sa isang exhibition at nakilala si Stein na nagtatrabaho doon. Binabati siya ni Zaid sa kanyang pagbubuntis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging malaya siya, at hindi siya handa na makita siya. Nagtatalo sila, ngunit determinado si Zaid na makita ang kanyang anak. Sa kalaunan, pinayagan ni Stein si Zaid na panuurin si Noah na nagsasanay ng soccer. Pagsapit ng gabi, nakatanggap si Zaid ng tawag mula kay Jimmy na humiling sa kanya na magkita sa labas ng gusali. Sumakay siya sa isang kotse, ngunit biglang pinahinto ni Jimmy ang sasakyan, at may humawak sa leeg ni Zaid mula sa likuran. Ipinaliwanag ni Jimmy na babantayan niya siya dahil alam niyang doktor si Zaid. Kinu-question din niya ang intensyon ni Zaid kay Adel at sa grupo nito. Pagkatapos ng engkwentro na ito, ibinaba si Zaid sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, nakilala ni Zaid si Hayla sa isang exhibition. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol kay Jimmy na patuloy na nanonood sa kanya. Binigyan ni Hayla si Zaid ng mikropono at GPS device para mangalap ng impormasyon tungkol sa matter. Tiniyak niya sa kanya na sila lang ang nakakaalam tungkol sa planong ito, at maniniwala ang pulisya na si Zaid ay bahagi ng gang. Pagsapit ng gabi, binuhat ni Jimmy si Zaid at dinala sa isang lokasyon. Bago pumasok sa kwarto ay tiningnan ni Jimmy ang mga gamit ni Zaid. Nasa loob ng kwarto si Mater at ang grupo niya. Inutusan si Zaid na magsagawa ng operasyon sa isang nasugatan na tao. Hinihiling niya na ang lahat ay umalis sa silid para sa isang mapayapang operasyon. Hindi nasisiyahan si Jimmy tungkol dito, ngunit inutusan ni Mater ang kanyang mga tauhan na umalis ayon sa kahilingan. Gayunpaman, nais ni Mater na manatili sa silid dahil ang nasugatan ay ang kanyang kapatid na si Nashar. Nagtagumpay si Zaid sa pag-alis ng bala sa baga ni Nashar. Kinaumagahan, dumalaw si Zaid sa bahay ni Stein na may pag-asang makilala ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, hindi siya nakilala ni Noah. Gayunpaman, nananatiling umaasa si Zaid. Siya ay tinanggap bilang panauhin ni Noah, at inanyayahan siya ni Zaid na maglaro sa silid. Nang maglaon, sumama si Zaid kay Mater at sa kanyang grupo. Tinuntun nila ang lalaking nanakit kay Nashar. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang base. Nagulat si Zaid nang makita doon si Didi, na kapitbahay niya pala. Maingat na nilapitan siya ni Zaid at nalaman na si Didi ay isang espiya na nagtatrabaho para sa Mater, na binabantayan ang apartment ni Zaid. Si Zaid ay inatasan ng gawain ng pagkuha ng mga kalakal sa daungan. Bago umalis, naglagay siya ng tracking device sa kotse ni Mater. Nang makarating sila sa daungan, binalaan ni Jimmy si Zaid na kumpletuhin ng tama ang gawain at huwag guluhin ang mga bagay-bagay. Ang mga kalakal na dapat ibigay kay Mater ay ninakaw ng mga tauhan ni Boba, na ikinasugat din ni Nashar. Tumungo si Zaid sa kampo ni Boba para kunin ang mga gamit. Sa una, si Boba ay nag-aatubili na isuko sila, ngunit si Zaid ay namamahala na bawiin sila. Bumalik siya sa kampo ni Mater at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag na ininom ni Boba ang mga gamot, ngunit nagawa niyang mabawi ang mga ito. Sa una, si Mater ay nag-aalinlangan sa mga salita ni Zaid, ngunit kalaunan ay nakumbinsi siya ni Zaid. Iminungkahi pa ni Zaid na makipagkita siya kay Boba sa club, dahil masama ang pakiramdam ni Boba. Kinabukasan, nakilala ni Zaid sina Noah at Stein sa dalampasigan. May casual silang pag-uusap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, iniisip ni Noah kung kailangang bumalik si Zaid sa bilangguan o kung maaari siyang manatili doon. Sagot ni Zaid na balak niyang manatili. Tinanong ni Noah kung ano ang ginawa niya upang mapunta sa bilangguan, at tumahimik si Zaid. Pagkatapos makilala si Noah, pumunta si Zaid sa library at binigyan si Hayla ng voice recording. Naglalaman ang recording na ito ng mga voice message mula sa huling 14 na araw noong kasama niya si Mater at ang kanyang grupo.
Sa ilang sandali, nagmuni-muni si Zaid sa kanyang mga aksyon kasama si Mater at pagkatapos ay sinabi kay Hayla na nagtanong si Noah tungkol sa krimen na naglagay sa kanya sa bilangguan. Tiniyak niya kay Noah na isang araw ay malalaman niya na may papel ang kanyang ama sa pagtigil sa krimen. Ang kanyang paliwanag ay bahagyang nagpapagaan ng pag-aalala ni Zaid. Isang gabi, nakipagkita si Zaid kay Mater na nag-utos sa kanya na sumama kina Nashar at Didi para sa isang mas malaking trabaho. Huminto sila sa isang tindahan at nagkwentuhan sandali sa loob ng sasakyan. Mula sa malayo ay tinitiktikan na ni Hayla si Zaid. Makalipas ang ilang minuto, pinaputukan ng dalawang lalaki ang sasakyan ni Zaid. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Zaid at Didi, ngunit nawala ng buhay si Nashar. Nagmamadali silang pumasok sa shop na binisita nila kanina at sinundan sila ng dalawang gangster. Dumating din si Hayla upang tulungan si Zaid, na nagpasya na hayaang umalis si Didi sa shop, at muli siyang pumasok upang harapin ang mga gangster. Nagulat siya nang makita niya si Hayla sa loob. Habang nag-uusap sila ay nakita sila ni Didi ngunit nagkunwaring hindi napapansin. Bumalik sina Zaid at Didi sa kampo ni Mater, at narinig ni Zaid ang isa sa mga tauhan ni Mater na binanggit ang isang GPS na nakakabit sa kotse ni Mater. Nararamdaman nilang may mali kapag may narinig silang pulis na papalapit sa pinangyarihan. Pinipigilan ni Mater si Zaid na umalis, iniimbitahan siya sa isang gusaling hitsurang garage. Sa loob, pinahirapan ni Mater ang isang lalaking nagngangalang Racine, pinaghihinala ang maaaring nakipag-usap siya kay Boba tungkol sa paghahatid ng droga. Inamin ni Racine ang akusasyon ngunit itinanggi niyang inilagay ang tracking device sa kotse ni Mater, at dinala ng mga lalaki si Racine. Nakilala ni Zaid si Hayla sa library at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pangyayari kay Racine. Nakonsensya siya tungkol dito at gusto niyang umalis sa misyon, ngunit matatag na sinabi sa kanya ni Hayla na ang pagtigil ay mag-iiwan sa kanya na mahina sa abot ng Mater. Kinabukasan, nakilala ni Mater si Didi at nagtanong tungkol sa insidente malapit sa supermarket ng pagbabarilin si Nashar. Noong una ay itinago ni Didi ang katotohanan, ngunit kalaunan ay ibinunyag na nakilala ni Zaid ang isang babaeng pulis na hindi siya inaresto. Si Mater ay natulala na lamang. Si Zaid ay gumugugol ng oras kasama si Noah sa isang amusement park, nag-e-enjoy sa mga laro at pag-uusap. Sa kanilang pag-uwi, binaril sila ng isa pang sasakyan, ngunit nakatakas si Zaid at ibinaba si Noah sa bahay ni Stein. Hiniling niya kay Noah na tandaan na mahal niya siya, pagkatapos ay niyakap at hinalikan siya. Sa pagbalik sa kanyang apartment, nakita ito ni Zaid na magulo, at nawawala ang larawan ni Noah. Napagtanto niya na ito ay ginagawa ni Mater at ipinaalam kay Hayla. Gayunpaman, nahuli siya ng mga tauhan ni Mater pagkaraan ng ilang sandali. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, dinala siya ni Mater sa lugar kung saan pinahirapan si Racine at pagkatapos ay ibinalita ang kanyang balak na bisitahin sina Noah at Stein. Nakiusap si Zaid na wag silang saktan, at naghanda si Jimmy na talunin si Zaid. Ngunit nagawa ni Zaid na palayain ang sarili, natalo si Jimmy at ang iba pang mga lalaki. Pumunta siya sa punong tanggapan ni Mater, determinadong harapin siya, ngunit kailangan muna niyang harapin ang mga tauhan ni Mater. Nang sa wakas ay marating niya ang silid ni Mater, nadatnan niya si Didi at ilang mga kabataan doon. Binaril ni Mater si Zaid sa binti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Didi laban kay Mater at tinutukan siya ng baril. Nagawa ni Zaid na barilin si Mater hanggang mamatay. Tinulungan ni Didi si Zaid, at umalis sila sa kampo. Pinauwi ni Zaid si Didi, at saglit niyang tinitigan ang larawan ni Noah. Sa loob ng ilang minuto, narinig niya ang mga sirena ng pulis na papalapit sa punong tanggapan ni Mater.